Mga katawang lumutang noong 2020 sa Taal Lake at posibleng may kinalaman sa Isabong ang mga labing pinahukay sa public cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ay kay Remulla, kasama ang tadyang ng tao sa mga nakuhang buto sa lawa ngayong araw. Saksi, si Rafi Tima. Bandang alas 12 ngayong tanghali, makikita sa kuwang ito ang tila mabigat na bagay na iniaangat mula sa Taal Lake. Naroon mismo ang mga kawani ng PNP Sinunod Crime Operatives o SOCO. Isinaka ito sa bangka at saka dinala sa staging area. Pagdating, binuhat ang mga ito papunta sa sasakyan ng SOCO. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 4 na sako ang nakuha ngayong araw. 2 ay may lamang mga buto at ang 2 ay puro pampabigat. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Talagang graveyard to eh. It's actually just the graveyard within the lake. Day 8 na ng search and retrieval operation sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Gamit ng mga diver ang remotely operated vehicle o ROV. Sa inilabas ng Philippine Coast Guard na kuha ng underwater ROV, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Makikita rin sa isang video kung paano nabubulabog ng ROV ang burak. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. 6 daw sa mga ito ang suspected human origin. Ang OIC ng DNA Laboratory Division, aminadong malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample dahil sa pagkakababad sa tubig ng Taal Lake. Sa amin naman po, sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. May mga pinahukay namang labi kahapon ng Department of Justice sa public cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon sa sepulturero roon, galing daw ang mga labi sa Dakolo Funeral Services. Sabi ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang mukha. Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato. Ang mukha, pagana, hindi na makilala. Bulok na. Wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nung wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakakilanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magke-claim po, pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Ayon kay Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Posibleng may kaugnayan daw ang 3 bangkay sa Isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nakuha ang nakitang posibleng babae. Umaasa ang DOJ na may makuha pang DNA sample sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang Isabong to eh, yung 3. Kasi sa Lipa nawala eh. Ano kasama sa pahayag niya yan, na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yon, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Nagtanong ang GMA Integrated News sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local police, hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita.
Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa Bagyong Christine noong nakaraang taon. Po yung pong aming record nga po niyan, sa lakas po ng Bahang Christine, ang aming pong munisipyo ay napasok ng baha, nadali po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-punerarya, natuntun namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Calaca, Laurel at Lemery. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang mukha, marami na raw nakitang bangkay sa bangin. Mga 3 o 4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sabongero. Yun po yung mga binabaril lang na para pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya nyo. Wala ba dyan yung sinasabing sabongero? Hindi po na ano po yung mga sabongero dito. Hindi nyo alam. Tingin mo sabongero ba yun? Hindi po. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Hindi raw magpa-public apology si Julie Dondon Patidongan kay dating NCR Chief Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Giit ni Estomo, kasinungalingan ang mga alegasyon ni Patidongan. Saksi si June Veneracion. Sa pagharap ni Julie Patidongan alias Totoy sa Napolcom noong Lunes, isa sa mga idinawit niya sa kaso ng mga missing sabongero, si dating NCR Police Chief Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Giit ni Estomo, puro kasinungalingan daw ang pinagsasabi ni Patidongan. Kailangan daw bawiin ito ng Patidongan dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Dapat daw mag-public apology sa kanya si Patidongan. Pag-interview siya ulit, tapos linisin yung pangalan ko. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko. Kailangan niyang gawin yun para maring ng taong bayan na hindi nagsinungaling siya. Walang maisip na dahilan si Estomo bakit nadamay siya sa kaso. Hindi naman daw niya kilala si alias Totoy. Si Atong-ang naman ay isang beses lang daw niya nakita. So, maapektuhan yung investigation ni alias Totoy na yan. Kasi kung ano lang mga tigsasabi niya na hindi naman totoo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon ito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Ang. Sa bagong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Patidongan na bakit daw siya magbibigay ng public apology gayong wala naman siyang kasalanan. Tanong pa niya sa pinakitang sertifikasyon ni Estomo na hindi ito konektado sa Pitmaster Foundation ni Atong-ang. Bakit aniya galing doon ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamayari ni Ang. Bakit ako maghingi ng public apology? Wala naman ako kasalanan sa kanya. Sinabi ko lang naman, nakasali siya sa ALPA. Hinihingan pa ng reaksyon dito si Ang. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, wala pong pasok bukas, July 18, sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa San Vicente, Palawan, sa Valderrama, Antique, Talisay City, Negros Occidental, Zamboanga City, Ilocos Sur. Gayon din po sa Sipalay, Calatrava, Isabela, Don Salvador Benedicto, pati na rin sa Binalbagan sa Negros Occidental po yan, sa San Joaquin, Iloilo, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Rosales, Pangasinan, pati na rin po sa Bangar, La Union, Cainta, Rizal, sa San Juan City, sa Marikina City at sa Malabon, pati na rin po sa Bataan at Catanduanes. Suspendido naman ang klase mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Sa Valenzuela City, kabilang na ang pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at Valenzuela City Technological College. Gayon din po sa Aborlan, Palawan, pati na rin sa Talavera, Nueva Ecija, sa Laguna at Sibalom, Antique.
Wala namang pasok bukas mula preschool hanggang senior high school at Alternative Learning System o ALS sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Sanchez Mira, Cagayan. Sa Quezon, suspendido ang klase mula preschool hanggang high school. At suspendido naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Montalban at Morong Rizal, Kawayan at Hinigaran, Negros Occidental, sa Pavia, Iloilo, Poso Rubio, Pangasinan, gayon din sa Infanta, Pangasinan, sa Antipolo City, at sa Montalban, Taytay at Angono sa Rizal, pati na rin sa Cardona, Baras at San Mateo Rizal at Calacab, Batangas. Timbog ang isang babaeng nagbebenta umano ng abortion pills online. Natuntun po siya matapos ituro ng rider na pinag-deliver ng mga kontrabando. Saksi, si John Consulta. Sa CCTV footage sa isang kondo sa Makati City, kita ang pagdating ng isang rider at paghinto sa tapat ng isang babae. Nang maiabot ng rider ang kanyang dalang package at makuha ang bayad, agad siyang nilapitan ng mga ahente ng NBI. Na-recover sa kanya ang iba't ibang tabletas na ginagamit bilang abortion pills. Dahil nag-deliver lang umano, itinuro ng rider ang sender ng package. Kaya nagkasa ng operasyon ang NBI Dangerous Drugs Division. Huli ang 36 anyos na babaeng seller ng pills na pampalaglag ng bata. Inilalako raw niya ito sa Facebook at iba pang social media platforms. May advisory kasi dito that yung drugs na ito is prohibited from being sold to the public or you cannot even dispense this without the authority from the FDA. It turns out that she doesn't have a license. Ayon sa NBI, mga pinaghalo-halong gamot tulad ng Cytotec at Chinese na tabletas ang pinapadala sa kanyang mga parokyano. Ang kada kit nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. Depende sa mala DIY na diskarte na paraan ng abortion na pinopromote ng suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. We recommended the filing of charges for violation of the FDA law in relations to the Cybercrime Prevention Act and also pharmacy law. To those people who are inclined na gumamit ng mga products na to, for whatever reason, you should be careful. Your life could be at risk. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Nabulabog ng kabi-kabilang pagbaha ang mga residente at alagang hayop bunsod ng epekto ng bagyong Krising at Habagat sa Visayas. Isa pong residente ang naiulat na nawawala sa Antique. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Lampas tao at hanggang ikalawang palapag ng bahay ang inabot ng baha bunsod ng magdamag na pag-ulan sa bahaging ito ng Ibahay, Aklan. Ayon sa Yuskoper Winnie Taiko, humupa na ang tubig pero may mga nasirang bahay at nawalang mga gamit. Ganito kalakas ang agos ng tubig sa bahaging ito sa bayan ng Madalag. Makikitang hatak-hatak ng dalawang lalaking ito ang kalabaw na nasawi matapos matangay ng tubig. Pinasok ng baha ang Balaktasan Elementary School. Kagabi pa lang ay mataas na ang baha sa National Highway sa tapat ng Bitadton Elementary School sa Kulasi, Antique. Tumirik ang isang van, kaya nakisilong muna sa paaralan ang mga sakay nito. Apektado pati matataas na lugar. Sa gitna na walang humpay na pag-ulan at malakas na ragasan ng tubig, nasira ang ilang cottage at iba pang pasilidad sa resort na ito sa bundok. Malakas din ang ragasa ng baha sa isang kalsada sa bayan ng Tibiao. Stranded ang ilang motorista. Ganon din sa bayan ng Sebaste, kung saan nagmistulang dagat ang baha sa kalsada. Isang residente ang napaulat na nawawala sa barangay Bakalan matapos
matangay ng malakas na agos sa barangay poblasyon. Nagtumbahan at nagtamo ng matinding pinsala ang ilang bahay kasunod ng landslide. Ang ilan sa mga ito nalubog sa lupa. Sa bayan ng Patlungon, naputol ang hanging bridge na ito. Pinag-iingat ang mga residente sa buong probinsya, lalo na ang mga nakatira malapit sa dagat. Maling inakaaga, continuous moderate to heavy rain, no? Especially sa central, sa northern Antique, no? Pero ginamonitor natin tanan nga mga kasubaan dyan, medyo may pagsaka ka mga tubig. Sa Haro, Iloilo City, abot tuhod ang baha sa bakuran ni Aling Mierna nitong weekend. Nagka-alerto na naman sila ngayong masama ulit ang panahon. Pagka hasta na sa may kusina, inasaka na namin ng gamit mo. Tapos nakakulba na ako kaya amo na inaano na amo ng rep. Kung hasta na dara, kuwao na namo na kagi pasakaan naman din sa babaw. Sobrang lakas, palakas pa. Hindi ako makatawid dito. Ganito naman kalakas ang ragasa ng baha sa barangay Pakuan sa La Libertad, Negros Oriental kaninang umaga. Sa gitna kasi ng malakas na ulan, nasira at umapaw ang spillway. Ang ilang residente nilikas ang mga alaga nilang baboy. Umapaw rin ang isang spillway sa bayan ng Pamplona, kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Nagmistulang dagat din ang malawakang pagbaha sa Kabangkalan City, Negros Occidental na umabot hanggang tuhod. Marami sa mga tindahan at bahay ang nalubog sa tubig. Hindi nakaligtas sa pagbaha ang babuyang ito sa Himamaylan City, kaya tila hindi mapakali ang mga baboy sa loob ng kanilang mga kulungan. Kawawa man! Mahigit 20 residente ang inilikas sa bayan ng Kawayan. Inabisuhan ang mga residente sa buong probinsya na patuloy na maging alerto. Laban-laban gid no, kay today until tomorrow expectaro naton ang 100 to 200 millimeters of accumulated rains within the 24-hour forecast man according sa weather advisory naton. And on Friday, medyo malesen siya no, mga 50 to 100 millimeters na lang ang iyang accumulated rain. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa gitna at kanlurang bahagi ng Visayas. Sa silangang bahagi naman ng Visayas, nagdadala ng mga pag-ulan ang Tropical Depression Crising. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon ang naghahanda sa epekto ng bagyong Crising. At kasama po riyan ang Cagayan kung saan posible maglandfall ang bagyo. Saksi, si James Agustin. Pinatungan na ni Olive ng mga bato at kahoy ang bubong ng kanilang bahay sa Peña Blanca, Cagayan. Kung hindi magbabago ang direksyon, posibleng sa Cagayan tumama ang bagyong Crising. Natakot kami, baka lumipat yung mga bubong namin. Itinabi na rin sa gilid ang mga bangkang ginagamit ng mga turista sa pagtawid sa Pinakanuan River, papuntang Calao Cave. Binaklas na rin ang mga kubong nagsisilbing cottage. Pagka mapangit ang panahon, talagang mahina po ang daloy ng turista. Ang ilang turista na nasa lugar, sinulit na ang ganda ng panahon kaninang tanghali. Matagal na kasing plano, sir, ngayon lang natuloy. Drawing lahat. Hindi naman kayo natatakot? Hindi naman po kasi okay pa naman po yung panahon. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa ilog. Sa ngayon, nasa tamtamang level pa lang. So, pwede pang mag-transport ng pasaheros yung mga bangka. Bilang paghahanda, naka-red alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Force evacuation na ang ipinatutupad sa coastal municipalities. Nakahanda na rin ang rubber boats, life vests at life rings sa 7 quick response stations sa lugar. Sa isla ng Kalaya, nagpulo ang MDRMO kaninang umaga para paghandaan ng epekto ng bagyo. Ayon sa DSWD Region 2, inaasahang nasa mahigit 400,000 tao o mahigit 30,000 pamilya ang maapektuhan. Patuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa Cagayan River at tributaries nito. Pati na rin ang 15 coastal municipalities. Sa mga kababayan po natin sa Cagayan, huwag na po tayong
magdidili-dali na hindi sumama sa mga barangay officials kapag kayo po ay pinuntahan para sa kasiguraduhan po nila at kaligtasan. Sa Tabuk City, Kalinga, perwisyo sa mga motorista ang baha sa bahagi ng Canao Bridge kahapon. Binaha ito dahil sa pag-ulan at sa pag-apaw ng tubig sa irigasyon. Naka-blue alert status na rin doon. Ang mga mangingisda sa Dinalungan Aurora, nagtulong-tulong na itaas sa mga bangka para hindi maabot na malakas na alon. Nag-ikot din ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa Dalampasigan para magpaalala sa banta ng bagyo. Patuloy rin sa pagpapaalala mga barangay tanod sa mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag, Ilocos Norte. Ang residenteng si Claire natuto na raw ng lumubog ang kanilang bahay matapos umapaw ang ilog noong 2023. Tinitignan namin yung ilog kung tataas, sir. Tapos yun, nag-impake ng gamit ng tataas hanggang. Nasa mahigit 100 pamilya sa naturang sityo ang handang lumikas kung sakaling magkaroon ng preemptive evacuation. Sana ka sir kasi malawak yung yung bagyong Grising kaya mamayang gabi graph duty namin yung mga tanod, magbibiting kami para sa yung preparation sa darating na bagyo. Naka-alerto na rin ang 21 munisipyo at 2 lungsod sa Ilocos Norte. Nakaranas naman ng pag-ulan kanina sa ilang bayan sa Ilocos Sur. Bilang paghahanda, nagpulong ang Provincial Governor's Office ng Ilocos Norte at mga LGU sa probinsya na nakataas ngayon ng Signal Number 1. We already advised our counterparts from the different towns in the province na to immediately conduct a preemptive evacuation for those areas na prone to flooding and to other hazards. Sa Masinloc, Zambales, nakadaong na ang mga bangka ng ilang mga isla sa gitna ng makulimlim na panahon. Wala munang pumapalaot dahil sa masamang panahon. Nakataas sa white alert ang probinsya. Ibig sabihin naka-standby na ang rescue teams. Kaya nakamonitor ang mga otoridad sa mga ilog, gilid ng bundok at low-lying areas. Lalong-lalo na sa mga bahaying lugar gaya sa Subic, Santa Cruz at Masinloc. Naka-standby na rin ang rescue teams pati ang mga gagamiting rubber boats at ipapamahaging relief goods. Paalala ng mga otoridad sa mga residente, lumikas sa maaga kung pinakailangan at tumutok sa mga opisyal na anunsyo. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nasa 18 senador na raw ang pumirma para suportahan si Senator Cheese Escudero sa pagiging Senate President. Ay po yan kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito. Saksi, si Maki Pulido. Higit isang linggo bago magbukas ang 20th Congress, halos tiyak ng mananatiling Senate President si Senator Cheese Escudero ayon kay Senate Deputy Majority Floor Leader JV Ejercito. Sa tansya niya, 17 o 18 ng senador ang pumirma para suportahan si Escudero, lampas sa 13 kailangan para maging Senate President. Pumirma ako, nasa 14-15 na eh. Mas alam nila na SP Cheese has the numbers, kaya mas madadagdagan pa yan. Inaayos na rin kung ano-anong komite ang mapupunta sa susuporta sa kanya. Pero prioridad ayon kay Ejercito kung sino man ang may hawak na ng pwesto. Sa 41 Senate committees, 6 ang pinamunuan ng 5 senador na graduate na o natalo noong eleksyon. Equity of the incumbent, hindi ko lang alam doon sa mga newly elected kung nakausap na nila si SPGs about the committees. Basta kami stay put lang. Tiyak na rin questionin ni Senator Bato de la Rosa kung pwede bang itawid mula 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balak niya itong gawin sa plenaryo ng Senado o kahit sa mismong impeachment court. I will ask the Senate if, again, the Senate of the 28th Congress is willing to be bound by what the Senate of the 19th Congress has started. We have to settle the issue of jurisdiction. Sa informal meetings daw ng ilang senador, sabi ni Senator Joel Villanueva na pag-usapang sa August 4 sisimula ng impeachment trial o isang linggo pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Kalusugan, pagkakaroon ng trabaho at ipon ang mga nangungunang urgent concern ng mga Pilipino. Base po yan sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Saksi, si Marie Zumal. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang urgent concern o seryosong inaalala ng mga Pilipino? Kalusugan. Hindi magkasakit kami lahat. Hindi tayo magkasakit, lalo na anak ko. 2 na lang kami, magkasama. Anak ko, mahirap na kasi. Ang mga gamot ngayon, mamahal.
Isa ring alalahanin ng mga Pinoy, Trabaho. Kumita po ng pera. Makapagtapos po ng pag-aaral. Ang gusto ko makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Kahit papano, sa hirap ng panahon ngayon, makakuha siya ng magandang kinabukasan. ang kanilang mga sagot sumasalamin sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey kaugnay sa Filipinos' urgent personal and national concerns and the National Administration's performance ratings. Lumabas kasi rito nitong June 2025 na mahigit sa kalahati ng mga adults sa bansa ay may dalawang pinakainaalala sa buhay. Ang kalusugan o pag-iwas sa mga sakit na nasa 64% at pagkakaroon ng maayos na trabaho o mapagkukunan ng kabuhayan na nasa 53%. Sumunod dito ang pagkakaroon ng ipon, makapagtapos ng pag-aaral o mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak, at pagkakaroon ng makakain araw-araw. Paliwanag ng sociologist na si Brother Clifford Sorita, ang kinakailangan daw kasi ayon sa mga pag-aaral, the first need daw ng isang tao is for the person to be able to primarily to survive. If a person daw exists at nakakaagapay siya sa pang-araw-araw na buhay niya, at least meron siyang sense of hope na magkaroon siya ng, a better life. Mm-hmm. The second level of the needs is what they call ngayon security needs. Mm-hmm. Kasi sabi nila, aanhin mo daw yung mag-survive ka, pero kung may pangamba naman sa puso mo na hindi ka naman, hindi ka man ligtas, hindi naman masusustain. Mm-hmm. And then finally, the third need sa hierarchy nun is enabling needs. Sense of purpose naman. Sa tinatawag na mga basic human needs na ito, maipaliliwanag daw kung bakit kalusugan ang pinakapangunahin sa ating alalahanin. Katunayan, innate o natural na raw sa ating lahat yan. Kaya nga mayroon tayong matagal ng kasabihang health is wealth. Pambansang alalahanin pa rin naman ang inflation, habang pumangalawa sa kategoryang ito ang sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang nationwide survey mula June 26 to 30, 2025 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 na kinatawan, edad 18 taong gulang pataas. Mayroon itong plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.